na kung saan sa panahon ni Noah, nagkaroon ng malawakang pagbaha at pagkatapos ng pagbaha, nakipag-covenant ang Diyos dito kay Noah at pinakalat niya ang kanyang mga anak, no, na punuin ang sanlibutan, si Ham, si Japhet at si Shem. Kaya nga po, later on, dumami na naman po ang mga tao at nagtayo po sila ng Tower of Babel sa pamumuno ni Nimrod. Ano po? Ang isang magiting na warrior noong panahon na yun. At gusto nilang maabot ang langit. Kaya po, nagtayo po sila ng tinatawag na Tower of Babel o Torre ni Babel, kung tawagin. Kaya tinawag na Torre ni Babel dahil nakita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanila, no, ang masyado nang nagkakaisa itong mga tao, gusto lang nila tayong maabot. Kaya pinag-iba-iba ng Diyos ang lengguwahe ng mga tao at tinawag niyang Babel yung kanilang tinatayo. Kaya yung pagka-different languages, yung paghiwalay ng mga lengguwahe sa panahon ng Babel, ay doon po nangyari. Kaya po iba-iba po ang lengguwahe natin. Dati po isa lang ang lengguwahe. No? Ganon. Ganon lang mga lengguwahe ng araw. No? Pero ngayon, ang dami ng lengguwahe ngayon. Amen? So, kaya naman, okay, in-introduction ko lang po yun, yung nangyari yung covenant para sa pagpapatuloy natin. Dumami ang mga lahi. Ang lahi ni Ham, ito po ang mga lahi na naging kalaban ng dalawang lahi ng kanyang kapatid na si Japhet, na kung saan si Ham ay naging enemies ng magkapatid. Si Japhet, siya po ay nag-conquer sa baybaying dagat. Kaya nga po meron po tayong mga nakatira sa baybaying dagat. Sila yung mga nauna ng panahon na yon. At itong si Shem, sa mga kapatagan, ito si Shem, sa kapatagan, no, sa kabundukan, itong si Ham. Kaya naging mga pulisan, kung tawagin. At generation to generation, dito na nga po sa lahi ni Shem, na anak ni Noah, dumating itong si Abraham. Again, si Abraham mula sa lahi ni Shem na panganay ni Noah at kapatid ni Japhet at ang bunso nilang si Ham na si Canaan. Sa kanya nang galing yung Canaan. Ano po? Mga lahi ng Cananeo. At lahi ng mga... So, kaya yung mga Iraq, ayan, sa Iraq nanggaling. Kaya ang daming kalaban ng Israel, kalaban ng lahi ni Shem. Punta na tayo sa Abrahamic Covenant. Nakipag-covenant ang Diyos kay Noah na hindi niya napapatayin sa malaking baha ang mga tao. Sa panahon ni Abraham, ano kaya ang covenant ng Diyos dito kay Abraham? This covenant, this great covenant was made with Abraham, the founder of the Hebrew race. Si Abraham ang founder na pinagmulan ng mga Hebreo. It is sweeping and comprehensive in its turn which embrace all of time. So siya po ang nagmanipula lahat. Doon tumutok ang Biblia sa lahi ng Hebreo, sa lahi po ni Abraham. Ano po? Nakipag-covenant ang Diyos dito kay Abraham, kaya naman it was an unconditional covenant. Wala pong kondisyon itong covenant ng Diyos kay Abraham. But God guaranteeing to fulfill its provision. The seal or sign of covenant relationship was circumcision. Under the Abrahamic covenant, dumating yung tinatawag na pagtutuli. Ayan ang covenant. Sa Abrahamic covenant, nagkaroon na ng tinatawag na pagtutuli.
sa mga kalalakihan. Ayan po unawain po natin maigi Kaya po meron mga circumcision, no? Na nangyayari. Okay. The gracious provision of the covenant of God, basahin muna natin. Sa Genesis 12, verse 1 to 4, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. So, 75. Sumama sa kanya si Lot. No? Sumama sa kanya. Nasingit si Lot. Si Lot, kasama ka pala Kaya pala kasama ni Kuya. Anyway, paano lang? Pag-joke lang. So, puri ng Panginoon. So, sa panahon nito, walang kondisyon na hiningi ang Diyos. Hindi ka tulad ng kay Noah. Gumawa ka ng arko, ito gagawin mo para maligtas sa mga tao. Kaya Abraham, hindi. Ang sinabi lang ng Panginoon, lisanin mo yan. Ang covenant na ito, may kahalong pagsunod. Testing of obedience. Napakahalaga po ng tinatawag na pagsunod. So, sinabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. And what is the provision? The circular provision of this covenant, the place na ibibigay ko sa iyo, the land from the Nile to the Euphrates spreads to Abraham. Ibibigay ko sa iyo yung malawak na lupain yan. Yung ninuno mong, yung pag-aari ng ninuno mong si Kanaan, no? Or yung pinanggalingan ni Ham. Bibigay ko sa iyo yung kanilang mga nasakupang lupain. Mula sa ilog Euphrates, mula sa Kanaan hanggang sa ilog Euphrates, sasakupin niya. So, ibig sabihin, merong provision ang Lord, basta lisanin mo lang yung iyong tahanan. Sumunod ka lang. Kung minsan, mga magulong kapatid, ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod po natin. Amen? So, sabi ka, sinunod nga ni Abraham ang Diyos at nilisan ang Haran. No? Naniwala siya sa Diyos. Ang pagsunod po natin ay may kaakibat na paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos. Amen? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo maaaring sundin ang Diyos. Katulad nga po ng igalang ninyo, respeto ninyo, yung araw ng pamamayan, pupunta po tayo doon, someday sa Mosaic Covenant, Igalang ninyo ang araw ng pamamayan. Yung araw na parang kay Yahweh, yung isang araw, yung 6 na araw na gumawa ang Diyos, pinapatungkulan lang ng Diyos sa atin na tayong mga tao ay gagawa hanggang ika-6 na araw. Magtatrabaho hanggang ika-6 na araw. Pero yung isang araw, pinahinga ng Diyos. Amen? Ang sabi doon sa Biblia, sabi sa Genesis, at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos, itinaga niya iyon sa kanyang sarili. Kung ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw, pinapatungkulan lang na para sa Kanya, bakit hindi tayo mananampalataya ay magpahinga sa ikapitong araw? At italaga po natin ang araw ng pamamahinga, walang iba kundi para sa Diyos. Amen? Pero bakit tayo nagkakaroon ng matitinding problema? Bakit tayo nagkakaroon ng matitinding mga sigalot? Bakit tayo nagkakaroon ng matitinding mga kawalan?
maaari, alam niyo po, sa totoo lang, yung pinanggalingan ni Brother Gab, nasa si Brother Gab. Yung pinanggalingan ni Brother Gab sa Kandon, ang service po doon, 3 oras. 3 oras ang service doon. Wait, 3 oras, service pa lang, no? Babalik sila pagkakain. Pagkakain, babalik sila at uubusin na naman yung maghapon sa Bible study. Ito, 3 oras plus sa maghapon, Bible study, women's and men's ministry. Dito sa church natin, under the Holy Trinity Covenant Church. Ilang oras? Ilang oras? 2. Wala nang 2 eh. Pag tinatamad akong tapusin ito, papatayin ko na agad kayo eh. Alam nyo, kinakapa ko nga po yung mga kondisyon niya eh. Kung may tumitingin na sa ibig sabihin, yung time ko, oras na. Or baka, teka muna, kasi simula ko lang, ba't tumitingin na siya sa oras? Ibig sabihin, may date? Nagmamadali? May pupuntahan lang? Bakit ka pa sumamba? Di ba? Bakit ka pa sumamba? Kung malilate ka rin lang sa date mo. Kasi yung utak mo nasa date mo, wala rito. Amen? Wala sa pagsamba mo sa Panginoon. Hindi rin naman nulugod yun. E di mag-day 8 ka na lang. Bakit, Pastor? Pag nag-date ba ako, nakalulugod sa Lord? Hindi. Basta hindi ka na magkakasala sa pagsamba mo sa Lord. Kasi paano ka natin? Amen? Magkakasala ka na rin lang. E di, lubos-lubusin mo na. Saka ka na lang humingi ng tawad. Ganun naman ng tao eh. Di ba? Ay, gagawin ko na to para hindi na lang mo ng tawad. Paano kung nakakaugali ako na humingi na magkasala tapos hindi ka makahingi ng tawad. Bigla ka inatake sa puso. Nakalimutan mo humingi ng tawad. Hindi sa humingi ka ng tawad sa Lord. Tinawag mo yung asawa mo, tinawag mo yung galing ako sa ospital. Ospital agad ang hinahanap mo. Kasi hindi ka pa handang mamatay. Tanong mo yung kapatid mo, kapatid, handa ka na ba? Hindi pa yan. Gusto pa niya gusto pa niya yumaman eh. Di ba? Amen? Gusto pa yumaman, gusto yung pa magkaanak eh. Gusto yung pa maging maganda ang buhay sa lupa. Hindi pa kayo sawa sa earth. No? Kung alam nyo lang, ang mangyayari pagdating ng panahon, sasabihin nyo, Lord, kuhanin mo na ako. Bakit mo pa pinaranas sa amin, sa bansa namin ito, sa buong bansa pala, hindi lang pala dito. Okay, punta na tayo. That is the grace, the circular provision, the posterity, ang individual seed. Ito pa. Ito pa yung sinabi ng Panginoon. In Isaac shall thy seed become. In Genesis, papasahan ng Genesis 21 verse 12. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala sa mag-ina. No? Sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahi sinabi ko sa iyo. So, that is a provision of God. No? Amen? Kasi, may pangyayari po dito, naiinip si Sarah. May pangalan mo Sarah dito. Ang Sarah, ang ibig sabihin niyan, mainipin. Yung Sarah, masayahin. Palatawa. Kasi pinagtawanan niya, yung sinabi ng Diyos, na magkakaanak kayo. Hindi magkaanak sila Abraham eh. Tawa siya ng tawa. Sabi ng Diyos yung dumalaw sa anak, tumatawa ka yata, Sarah. Hindi po. Si Sarah ay isang tingnan mo kapatid niya, katabi niya. Sinungaling. Okay? Yan si Sarah. Okay? Masayahin. Ano pa?
Ah, ano? Sinabi ko ba kanina? Hindi isa pa. Mainipin. May instances na si Sarah naiinip. Kaya anong ginawa niya? Sipingan mo, si Hagar. Meron bang ganito dito? Kapag hindi kayo magkaanak, may katulong kayo, pasisipingan nyo sa ano nyo, sa asawa nyo. Gusto niyo yun? Gusto nyo ng mga lalaki. Abisado ko kayo. Huwag na! Hindi mo pa naiisip? Siguro paraphrase lang, kwento lang. Hindi pa naiisip, magkasama tayo, Sarah. Bakit pasisipingan mo itong katulong natin si Hagar? Hindi pa naisip yun? Sexy siya. Maganda siya, baka magkaanak tayo sa kanya. Tapos alipin ko siya kasi pag-alipin, pag-aari niya yun. No? Kaya pag-aari ni Sarah, kaya parang gamit na gamitin mo yan. Sige, wala akong pakialam. Basta lahat ng pag-aari niya sa akin. Binili ko na siya. Yung mga alilanan binibili. No? Kaya pag-aari niya. Kaya ito naman si Hagar, guwapo si Abraham. Siyempre, guwapo amo mo. Sige na, boss. Kumalit ka na kay ma'am. Sa panahon natin ngayon, ako sa bunot na katulong ka. Pag naman tulad kong pa doon sa among lalaki, huwag kayo magkakatulong na maganda. Ha? Pag limaman kayo, ha? Ika, sabihin mo siya, ha? Pag limaman kayo dalawa, sabihin mo, ha? Huwag kayo magkakatulong na maganda, ha? Naku, sa panahon natin ngayon, tukso. Ano ang tukso, layuan mo ako? Hindi lalayo ang tukso. Lalapit at lalapit yan. Kapag namaliki ka lang, maiiwan si sir. Oh. Tapos, yung katulong, syempre, crush si sir. Oh, di ba? So, alam na natin ang mga kalakaran ng mundo. Kaya, mag-ingat din kayo mga katulong. Mga nagkakatulong o gustong mga tulong. Kasi, hindi natin sigurado ang mga amo natin. So, mas mainam na magtinda na lang kayo. Okay? Purihin ang Lord. Magtinda ng ano, pastor? Ano titinda mo? Aliw. Anyway, natin ito kwento niyan. Ang individual seed, kay Isaac magmumula ang lahi ni Abraham. Kaya sabi na, huwag kang mag-alala. Sundin mo yung asawa mo. Ang Diyos na nagsabi nito, sipingan mo si Hagar. Amen? So pag sinabi ng asawa nyo, tanongin nyo ang Diyos agad. Diba? Lord, payag ka kasi sinasabi ng asawa ko, mas maganda yung katulong namin sa kanya eh. Diba? Parang gano'n lang, no? Pero ito, may pahintulot ang Diyos. Okay? Pag walang pahintulot ang Diyos, huwag gagawin. Thus the Arab peoples were excluded from the covenant. Ultimately, the seed was focused in Christ. Okay? Yung mga Arabo, meron din silang pag-aralan yan, the Palestinian Covenant. Yung mga Arab, mga Muslim. Alam po, akala natin tayo ng mga Christian. Meron din covenant ang Diyos sa kanila. Lumawak, dumami ang kanilang mga lahi. Pero, nakapokus ang Diyos sa isa lang, kay Isaac, kay Jesus Christ. Na kung sino ang sasampalataya kay Jesus Christ, maging Muslim ka man, o maging Arab ka man, o kahit sino ka mang mga hentil ka man, basta sumampalataya ka kay Jesus Christ, maliligtas ka. Kay Jesus lang, nagmula ang kaligtasan. Wala sa mga Arab state. Pero may covenant ang Lord sa kanila. Yung pag-usapan natin someday. Yung pagpapala someday na pag-usapan natin sa Arab country. Okay, next. An innumerable seed. Abraham posterity to be like the stars, the sun, and the dust. And that is the provision of God. Hindi lamang si Isaac. Hindi lamang isang anak. Okay? Ang covenant ng Lord kay Abraham, hindi lang isang anak. Kung hindi, at kasindami ng bituin sa kalangitan ang magiging lahi ni Abraham. Do you imagine that?
Kasi dami ng buhangin ang magiging inapo ni Abraham, lahi ni Abraham. Ayun po ang pangako ng Diyos. Alam niyo, kapag nangako ang Diyos sa iyo, ilang anak ang gusto mo? Kaya ibigay ng Diyos. Amen? Tanongin mo yung katabi mo na hindi pa nagkakaanak, ilang anak gusto mo? O yung mag-asawa, huwag natin magtanong. Mga madagdagan pa. No? Mga masundan pa si Raymond at si Vicente. Na. Wala na. Tayo isa-isa na lang yan. Huwag na lang magtanong sa Lord, enough na, sabi ni Lord, enough na. Mga bunso nyo na yan. Pero yung mga hindi ba nagkakaanak, tanong kayo sa Lord, ilan ang hihilingin natin sa Lord na anak? Ilang baptos ka mo? Kasi tingnan mo, yung sahod ko, 350 a day lang. Gusto mo ba isang dosela? Minsan batok-batukan niyo yung manilo. No? Gusto isang dosela? 350 a day sahod? Hindi ba? Mamumuhay mo isang dosela ngayon? Hindi ba din yung panahon ng araw eh? Amen? Yung 5 duling. Yung 5 duling, nagagas ka pa. Alam yung 5 bulaklak? Sino ang aabot ng 5 bulaklak? Nakakabili pa kami ng cherry ball, 2. Cherry ball, pampapula ng lips. Ako nga, nagpupula ng lips dun eh. Nagtataka ako sa sarili ko, akala ko ano ko. Kasi gusto ko sabihin mapula labi ko. Ang sarap, cherry ball. Pero ngayon, hindi na. Amen? Hindi na makakabili ng 5. Makakita ka nga ng 5, ni-islam mo. Piso nga, ni-islam mo pa eh. 5 pa kaya? Di ba? Pero saan nagmula ang piso? Sa 5. Saan nagmula ang oo nga, yun na lang, kahit pumunta. Iniisip ko eh, saan nagmula ang piso? Ahaba tayo. Anyway, that is the individual. Spiritual provision. Ito na, pasok na tayo. Papunta na tayo sa malapit tayo tapos. The spiritual provision of the covenant, very personal. Abraham counted righteous. Anong sabi dyan? No? Basahin natin yung 13, 15. Meron ka yan? 15. Okay, hindi mo na isulat. 15, 1, 2. Sabi niya po Genesis 15. Ba't walang Genesis 15 ito? Pero nga yun. Iba yung Bible na yun Okay, babasahin ko lang po. Para malinaw po tayo. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niya sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Limang baman, kalasag mo ako, ikaiingatan, at ikaw ang aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano pang gantimpalaan ang bibigay mo sa akin? Wala na akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sa verse 17, paglubog ng araw, lagang ng dilim, biglang may lumitaw na palayok at umusok sa paningas, etc. Tuloy tayo sa okay. Sinabi ni Agar sa sarili, nakita ko dito, nakita sa akin, kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakita. Okay, sa amin ito, covenant ng Palestine. Nang 79 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang magpangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mo walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. So, dahil dito mga kapatid, no, ang provision spiritually, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham sa kanyang harapan. At ang lahat ng lahi ni Abraham ay itinuturing na matuwid ng Diyos through Jesus Christ. Amen? Kaya ka lang magiging lahi ni Abraham kung sasampalataya ka kay Jesus Christ. Ang counted, take note, ang counted sa heaven ay yung seed ni Abraham na sumampalataya kay Jesus. Yan ang counted sa heaven.
Eh, paano, pastor, yung mga gumagawa ng mabuti, pero hindi nakakilala sa Panginoon, hindi sila kumilala kay Jesus bilang Diyos na kapagligtas. Counted ba sa heaven yun? Eh, mabait naman ito. Hindi! Oh, diretsuhin ko na kayo. Hindi! Dahil ang counted lang sa heaven, yung kikilalanin mong Diyos, si Jesus Christ, at sasampalataya ka na siya ang dugtong na anak ng Diyos, at higit sa lahat, mananampalataya ka na siya ang iyong tagapagligtas, magiging layo ka ni Abraham at tatanggapin ka sa heaven. Hindi, sabi ng Galatians, hindi sa mabubuting gawa maliligtas ang tao. Sa habag ng Diyos, sa pananampalataya kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos, at ang karugtong nun sa kakagagawa ng mabuti. Hindi counted. Kapag hindi ka pa nakakilala kay Jesus Christ, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ bilang yung life and Savior, bilang Diyos, tagapagligtas ng iyong buhay, ako po, sasabihin ko po sa inyo, ewan ko lang yung ibang mga nagtuturo, pero ako dito sa church ito, sasabihin ko sa inyo, tuldok yun para sa akin. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi mo patatanggapin si Jesus Christ sa buhay mo. Malino ang Biblia, no? John 14 verse 6. Ano sabi doon? Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung sasampalataya ka, key. Hindi pa naliligtas. Hindi siya yung bugtong na anak. Amen? Di ba? O sige nga, kung talaga siya ang bugtong na anak na sinasabi niya, tumawag siya ng anghel, katulad ng nangyari kay Peter, na pinawalan ng anghel sa kulungan. Alam niyo, maraming bulang propeta. Magpapayaman lang yan. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa mga nagpapaliwanag sa Biblia. Ang ultimate na paliwanag sa Bible, kapag ka umating ka ng church at hindi mo narinig si Jesus, ni isang katiting sa nagtuturo, umalis ka na sa church na yun. Si Jesus lang. Kaya tayo narito sa church. Amen? Because the seed of Abraham, galing ito sa Diyos, magmula kay Abraham hanggang kay Jesus Christ. At ang karugtong na nun, yung dudugtong sa lahi ni Abraham ay yung dudugtong kay Jesus Christ. And that is a covenant of God to Abraham. Magmula kay Abraham to Jesus Christ. Kaya mapalad ka, kapatid, nakilala mo si Jesus. Para pahangan natin ang Panginoon. Huwag kang lalayo. Ako na nagsasabi sa iyo, huwag kang lalayo. Dahil hindi ka maliligtas at mahirap nang bumalik kapag lumayo ka pa. And that is spiritual provision. The positional provision ng spiritual. All nation to be blessed to Abraham, and a promise focusing specifically on Christ. Let us read again yun. Yung saan sa'yo magpapala. Okay, babasahin ulit natin. Matatapos na po tayo. Mga magulang kapatid. Huwag yung mamini sa covenant. Susunod natin, Mosaic covenant. Yung binasa natin yung verse. Okay, ang saan dyan? Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Ito, kung sa'yo dyan. Tingnan niyo po, yung mga non-under the seed of Abraham, kaya huwag kayong gaganti sa nang aaway sa inyo. Mahalin mo sila. The Lord tells us, love your enemies. Si Jesus Christ nagsabi yan eh. Amen? Because mula siya sa seed ni Abraham. So, ang mga nasa seed ni Abraham ay tinuturing ng Diyos na mga matuwid, mga righteous. At kung may umaaway man sa iyo, no? Ang sabi doon, i-bless niyo
sa'yo'y magpala, ay aking pagpapalain. May nagbigay sa'yo ng talong para ramihin ng Lord ang kanyang kalungan. May nagbigay sa'yo ng okra para ramihin ng Lord ang kanyang okrahan. Amen? May nagbigay sa'yo ng dress para ramihin ng Lord yung kanyang dress. May nagbigay sa'yo ng sapatos para ramihin ng Lord ang kanyang sapatos. Kung anong panukat ang ipapanukat nyo, papanukat ng Diyos sa akin. And that is a promise. The covenant of God to Abraham. Ang sa'yo'y magpala, pagpapalain ko. Ang sa'yo'y sumumpa, aking susumpain. Kung under seed ka ni Abraham through Jesus Christ, yung pansinin yung umaaway, mahalin mo sila. Unawain natin silang lahat. Amen? Pero huwag ka namang mag-compromise para lang unawain mo sila. Sige, tagayin kita para maunawaan kita. Sige. Sila na. Pari-pari na tayo. Ayos ba, pre? Ayos, isa pa, pre. Isa na lang, pre. Pre, isang case. Kaya mo dito. Bigyan mo, pre. O, pagputok ng tama nun, ng alak, dun sa blood mo, kukunin mo na yung kutsilyo. Pre, nawawagin ang pandit, nakaintindihan, pre! Tapos mamumpisan ka kay Father. Sabihin mo kay Father, Father, napasok ka anak, sasabihin ni Father sa'yo. Pagnihawa ang kutsilyo, Father, sabi kasi yung nakasaksak po eh, sabi niya sinaksak ko. Hindi daw ako matuwid eh. Kayo po ba, Father? Matuwid po ba ako? Ako naman, Brad. Sa tingin niyo, my dear brethren, huwag kayong mangamba. May tagapagtanggol ka. Amen? Huwag ka nang gumanti ng salita. Huwag ka nang gumanti ng mga pagmumura. Huwag ka nang gumanti ng mga pangbabato. Huwag mo na sila. Kantiyan, tumahimik ka lang tayo. Amen po ba? Magagawa po ba natin yun? Hindi. Amen! Amen! Dalawang katauhan ah. Isang kaluluwa, isang espiritu. Amen! Sabi ng kaluluwa, Amen! Hindi. Sabi ng espiritu mo na dito, Amen ka na. Ako magsasakang Amen, tapos ikaw umiling ha. Minsan ganit tayo eh. Pag umiling na ng ng ulo, hindi na magawa. Lalo na pagka na, ba naman? Next, ano sabi ko dyan? Sa pamamagitan mo, ang mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kapag umabroad kayo, nagkaroon kayo ng mga amo sa abroad. Dahil seed ka ni Abraham, pangako ng Diyos, mula kay Jesus Christ, yung amo niya, yung amo mo, pagpapalain ng Diyos. Yung tindahan niya, pagpapalain ng Diyos. Yung business niya, pagpapalain ng Diyos. Through you, the seed of Abraham, through Jesus Christ. Amen? Para pa naman ng Panginoon. Kaya may pinagpapala ng tao. Nakikita si Joseph. Si Joseph, pinagpala si Potiphar. O, tapos pinagpala ang Ehipto. Kasi lingkod siya ng Diyos. Mga magulang kapatid, and that is a promise of God to Abraham, pagpapala. Abraham, the covenant of God to Abraham is unconditional covenant because this is a blessing covenant. Kaya kung makikipag-isa ka kay Jesus Christ, through seed ka na ni Abraham, at ang pagpapala ay dadaloy sa iyong buhay. Kaya kung ikaw, okay, huli-huli, kung ikaw ay seed nga ni Abraham, the glorious promotion in the covenant, Abraham's name to be great, kikilalanin ka,
tanyag ka. No? Ibig sabihin, magiging dakila ang pangalan mo. Ay, papalitan na Diyos ang pangalan ko. No? Hindi na ako si Jumong, ako na si Dakila. Nasaan si Agnes? Buti ko si Dakila. Kaso rabin na. Di ba? Kapag away kayo, rabin na. Di ba? Okay, and that is Abrahamic covenant. Again, Abraham, the founder of the Hebrew race. The covenant is unconditional covenant, God guaranteeing to fulfill its provision to seal or sign. Tinatakan, talagang inilimbag ng Diyos of a covenant relationship dito kay Abraham. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit meron na papatuloy dahil galing yan sa covenant ng Diyos through Abraham. Amen? Mahirap namang tanungin yung mga lalaki. Anyway. Siguro naman. Amen? Amen! Parabahan nga natin ang Panginoon. Siguro naman lahat ng the Holy Trinity covenants na covenant na kay Abraham through circumcision. Amen. Yung mga babae, circumcision niya yung panganak. Kaya nga pinuputol ang puso ng bata kapag lumalabas na. Amen? Yung sa lalaki, yun nga yun. Ay, kung lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon.